Ipinakita sa bansang Turkey ang pinakamatangkad at pinakamaliit na tao sa mundo. Sa taas na 8 feet and 1 inch, hawak ngayon ni Sultan Kosen ng Turkey ang titulo bilang World's Tallest Man. Si He Pingping naman ng China, ang shortest man na may taas lang na 2 feet and 5 inches. Dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang taas, halos hindi raw makita ni Kosen si Pingping. Si Kosen ay may kondisyong kung tawagin ay pituitary gigantism. Primordial dwarfism naman ang kondisyon ni Pingping. Pinagtagpo sila para sa pagbubukas ng Guinness World Records Road Show. Inireklamo po ng kampo ni Senador Noynoy Aquino ang pag-aproba ng COMELEC sa kandidatura ng Vetaliano Acosta sa pagkapangulo. May diferensya raw kasi ang mga dokumentong isinumiti ni Acosta. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bakit isinisingit ng COMELEC? Yan ang tanong ng abogado ni Senator Noynoy Aquino sa COMELEC matapos payagan ng komisyong tumakbo si Vetaliano Acosta bilang presidential candidate ng KBL. Sa inihaing mosyon ng kampo ni Aquino, hiniling ng senador na ibalik ng COMELEC ang nauna nitong ruling na nuisance candidate si Acosta. Nang ipasumite ni Acosta sa kanyang kinatawan ang kanyang Certificate of Candidacy, nakasaad doong tumatakbo siyang independent. Nang masama siya sa mga na-disqualify na kandidato, nagpahabol ito ng Certificate of Nomination galing sa partidong KBL. Pero puna ng kampo ni Aquino, hindi raw opisyal na tinanggap ng COMELEC ang nomination. At ang pangalan sa nomination, Vetaliano. Iba sa nasa COC nitong Vetaliano. Depektibo rin daw ang nomination dahil wala itong tatak na tinanggap ito ni Acosta na requirement ng COMELEC. Nung tinignan namin lahat ng documents dito, lumalabas na peke naman pala itong Acosta. Baka naman hindi pa nga tao yan eh. So paano? Hindi nga nakikita ng COMELEC eh. Approve sila ng approve. Sa mga survey, madalas pumapalo si Aquino. Bakit kaya nangangamba siya sa biglaang pagsama ni Acosta sa karera? Makakasingit pa yung Acosta ngayon, yun ang magiging number 1 sa balota. Kasi alphabetically, mauna yung Acosta sa Noynoy Aquino. Siyempre, if you are in number 1 in the ballot, you have an advantage. Sinikap ng GMA News na makausap si Acosta. Pinuntahan namin siya sa address na iniligay niya sa kanyang COC. Isang opisina pala ito at ayon sa isang empleyado roon, madalang daw pumunta roon si Acosta. Nasa probinsya raw ito ngayon. Ayon naman sa COMELEC, pag-aaralan nito ang inihaing mosyon laban kay Acosta. That will be taken up by the NBank. I don't want to preempt the decision the NBank may take, but we will look into this. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Ipinalita ni Pops Fernandez na nag-uusap na sila muli ng ex-boyfriend na si Jo Marie Iliana matapos ang ilang buwang pag-iiwasan. Pero aminado si Pops, mas close siya ngayon sa ex-husband niyang si Martin Rivera. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Matagal na panahon naging tikom ang bibig ni Pops Fernandez tungkol sa hiwalayan nila ni Jo Marie Iliana. Kanina sa press conference ng Valentine show nila ni Martin Rivera, nagkwento na si Pops tungkol sa muli nilang pagkikita ni Joms. Nakita na kami in a dinner one time, and then we saw each other during one of the launches. Tapos now we're texting each other. It's not because we want to get back together again, no. Ayon kay Pops, naging parte raw si Martin ng kanyang mga naging relasyon. Pag wala na talaga akong maiyakan or minsan wala na akong mapuntahan, parang dami kong questions na feeling ko, ang hirap sagutin kunyari ng mom ko or whatever. It's usually, Mark, what do you think? And I always tell her, I said, if it doesn't hurt, it's not love. So if you're crying now, that means you really love the guy. So that's a great thing. Take it with you to the next relationship. You become a better partner, a better lover, a better girlfriend, a better wife, whatever it is, take it with you. I always tell her, take these lessons. Matatanda ang naging emosyonal si Martin nang ma-interview nung isang taon dahil sa panghihinayang at napakawalan pa raw niya ang dating asawa. Matapos maglabas ng emosyon, naging mas maganda na raw ang samahan nila ngayon bilang magkaibigan. How many ex-husbands or ex-boyfriends can say that they grew up with their ex, that they were able to see their ex grow up and achieve, so, diba? Some of them are so bitter, wala na silang communication. But she's become. Weird, ha? Yes, We so never weird. share each other's feelings. Yung pag masyadong personal, we don't.
I don't know. But we only get to share it nga when we're on stage, which is the strangest thing. Maybe we feel more comfortable sharing it or mas malakas ang loob namin. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. More chika later, stay tuned. Abangan! Partial solar eclipse. Inabangan sa Pilipinas sa ibang bahagi ng mundo. Election infomercial ng GMA Network. Bagong sayaw ng Cebu dancing inmates. At ang sagot ni Chris Aquino sa balitang nag-iskandalo siya sa bahay ng babaeng fan ni James Yap. Yan ang